Tuwang-tuwa at nagbubunyag, nagdiriwang ang mga loyalista nga at mga kakampuet nang mailabas ang salin ni Vice President Sara Duterte kung saan zero daw o walang perang cash on hand o zero daw din ang laman ng bangko ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ang sinasabi nila, napaka-imposible naman, kaduda-duda na wala man lang pera sa bangko o kaya wala man lang perang hawak ang mag-asawang Duterte. Kaya naman, basagin natin ang kanilang mga trip sa pinakasimpleng paliwanag. Kung hindi pa rin nila maintindihan ito, sigurado bulag-bulagan na yung mga yan at bingi-bingihan na lang. So, punta tayo dito. Tinanong ko ang isang robot na kung ang salin ba ng opisyal o public official sa Pilipinas, ano-ano ba yung mga pupwedeng rason o mga rason na walang cash on hand o wala man lang bank deposit ang isang public official, considering na sa mga previous na mga taon ay meron namang naideklarang amount. Tagalog tayo para maintindihan ng lahat o mas marami ang makaintindi. Makinig mga loyalista nga, makinig mga kakampuet. Sa Statement of Asset Liabilities and Network o SALN, ang paglitaw ng zero na cash on hand o bank deposits, lalo na kung may naideklara sa mga nakaraang taon, ay maaaring may iba't ibang dahilan. May mga lehitimong paliwanag at meron ding maaaring magdulot ng pagdududa. Depende sa sitwasyon. Depende pala sa sitwasyon. Ano ba daw yung mga posibleng lehitimong dahilan? Nailipat ang pera sa ibang assets. Pwede pala yun. Ano daw? Maaaring ginamit ang cash para bumili ng lupa, sasakyan, investment o negosyo. Sa SALN, lilitaw na ito sa ibang kategorya ng asset, hindi na bilang cash. For example, may laman na 1 million ang bangko ng mag-asawang Duterte. Tapos, meron din silang kalahating milyon na cash on hand. Meron silang nagustuhang investment o sasakyan o lupa worth 1.5 million pesos. So, ibabayad nila ngayon yung nasa bangko nila at ibabayad din nila ngayon yung perang hawak-hawak nila. Magkano natira? Zero. Natural lang yon. Napakasimple na example. Ano pa daw? Pagbabayad ng utang o malaking gastusin, maaaring naubos ang cash dahil sa loan payments, gastusing medikal, tuition o suporta sa pamilya. Pwede din daw na naubos yung pera para sa pagbabayad ng mga iba't ibang gastusin, or may nagkasakit, medikal, pwede ding pang tuition o pang support sa pamilya. Gossip, ano ba yan? Zero? Wala talaga? Hindi naman ibig sabihin na yung sumunod na araw, wala na silang pera. Kunwari, December 31, ubos ang pera, ubos ang laman ng bangko. Ano i-declare mo? Edi zero. Tapos January 1, may nagbayad ng utang o may collection o may nakuhang interest sa kahit kung saan, sa negosyo, 'di ba? Pwede 'yun. At hindi nakakapagtaka. Ano ba daw? Timing sa katapusan ng taon. Eto na. Snapshot ng salin hanggang December 31. Kung nailipat o nagamit ang pera, bago mag-end year, maaaring zero ang balance sa mismong petsang iyon. Di ba nga, from January 1 to December 31, kahit na 10 milyon ang laman ng bangko mo ng December 30, kung December 31, winidraw mo dahil mayroon kang binili, mayroon kang pinagkagastusan, edi zero. Ganun lang kasimple yon, di ba? Ano ba yan? Parang mga OFW. Pagsahod ng katapusan, 30, paldo, maraming pera. Sa susunod na araw, ipapadala lahat. Di zero. Ganun lang kasimple yun.
Ito pa, naka-invest sa non-cash instruments. Eto, maganda 'to. Ano ba 'yan, gossip? Maaaring nasa investment ang pera, halimbawa mutual funds, stocks, time deposits na hindi naka-classify bilang cash and bank. Dito tayo sa time deposit. Time deposit, mag-example mamaya. So, pupuwede daw pala. Baka naman nung December 31, end of the year, bumili sila ng mga mutual funds, mga stocks at tiname deposit nila. Time deposit, gossip, ano pa rin naman 'yan, 'di ba? Ang tawag dito, pera pa rin naman sa bangko 'yan. Ang time deposit ba, maka-classify pa rin ba na deposito mo sa bangko 'yon o cash or magre-reflect ba 'yon sa savings mo o sa current account mo? Magandang tanong 'yan. Puntahan natin, ano ba, mga posibleng kahina-hinalang sitwasyon. Para fair, hindi kumpletong deklarasyon. Maaaring may cash pa pero hindi isinama sa SALN na paglabag sa Republic Act No. 6713. Mahirap din patunayan kung meron ba silang hawak na pera o wala na talaga. Yung nag-aakusa, yun ang maglabas ng ebidensya. Pag-iwas sa pagsusuri, ang pagdeklara ng zero cash ay maaaring paraan para hindi masyadong mapansin ang aktwal na yaman. So, pwede rin yan. Itinatago rin. Pero yung nag-aakusa, kailangan siya ang magpatunay. Hindi tugmang pagbabago taon-taon. Kung biglang naging zero ang cash nang walang kapalit na pagtaas ng ibang asset o pagbawas sa liabilities, maaaring may inconsistency. Pagbiglaan daw, kagaya ng nangyari sa SALN ni BP Sara, di ba? Meron pa tapos 0000 na. Pero ang problema kasi, hindi naman nila ipinapakita yung buong SALN. Sana makita natin yung assets din nila, yung mga kunwari mga properties nila, nadagdagan ba sa sumunod na taon? Baka naman bumili sila ng property, kaya nga wala silang pera sa bangko o wala silang hawak na cash at the end of the year. Di ba? Pwede. Paggamit ng ibang pangalan o account. Kung ang pera ay itinago sa ilalim ng ibang tao o entity ay hindi nakadeklara, ito ay labag sa batas. So, pag bago-bago daw ng pangalan, ano ba yung mga present nila doon sa hearing? 'Di ba nakapangalan naman kay Sara Duterte, nakapangalan naman sa asawa ni VP Sara, tapos nakapangalan din joint account sa tatay niya na si Rodrigo Roa Duterte. So wala namang problema doon for now. Ngayon, balikan natin yung time deposit. Gusto ko kasing yan i-emphasize yan eh. Baka naman ganito yung ginawa nila. Sabi ko, if cash deposits in the bank is transferred to time deposit, yung regular ba na deposito sa mga bangko o yung pera mo sa bangko ay transfer mo bilang time deposit o nilagay mo bilang time deposit. Ano ba ang classification nun sa SALN? Saan ba yun mahuhulog? Sa cash on hand ba? O sa nakadeposito na pera mo sa bangko? Eto, the Statement of Assets and Liabilities and Net Worth SALN, kapag ang cash sa bangko, yung deposito mo, yung pera mo, ay inilagay sa time deposit, nagbabago ang classification nito. Depende sa kung paano ito tignan ng financial nature. Paano ba daw i-classify? Ito daw yung mga karaniwan. Hindi na ito cash in bank. So, wala na. Hindi na yon liquid. O, liquid pa rin naman ang time deposit pero hindi ganun na ka-liquid. Okay? Dahil sa time deposit, ay may maturity period na hindi agad withdrawable. So, alam naman natin na yung time deposit, hindi mo talaga yun mawi-withdraw agad-agad. Pero kung gusto mong i-withdraw, may penalty. I-report ito bilang investment or other personal property. So, kung may pera ka pala sa bangko, kunwari, savings or checking account, at nilipat mo sa time deposit, iba na pala ang classification o category sa SALN. Ano na daw? Investment at other personal property. Again, yan kasi ang problema. Hindi naman natin nakita
o makikita yung buong salin. Kailangan nating suriin yun kung meron bang pagtaas or dagdag na mga assets. Kunwari may nadagdag bang sasakyan, nadagdag bang lupa, nadagdag bang bahay, building, negosyo. Dapat makita din natin yon na kung wala man silang dineklara na cash on hand at cash in bank, ay baka naman ibinili o baka naman itinime deposit. So, dapat makita din natin yon. Ang gusto lang kasing makita ng mga buwaya ay kung saan mabubutasan si BP Sara. Alam nila to, ayaw lang nilang sabihin kasi mababasag yung paninira nila. Kadalasan ang time deposit ay investment o financial assets o other personal properties. Depende sa format ng SALN form na ginagamit. Bakit daw ba ganito ang classification ng time deposit? May fixed term kasi, 30, 60, 90 days o mas matagal. May interest earnings, hindi agad liquid kumpara sa regular na savings or current account. So, ito ang practical down implication. Kung ang dating cash in bank ay naging zero dahil inilipat sa time deposit, dapat may katumbas na pagtaas ng investment or other personal property na hindi naman natin nakita. Kasi hindi naman nila ipinakita. Doon lang naman sa mga questionable daw na meron namang mga paliwanag na ganito. In-interview si Chua. Sabi niya, ay hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano. Paduda-duda, hindi ko alam kung paano nangyari na zero yung cash on hand at walang pera sa bangko yung mag-asawa. Eto yung paliwanag, napakasimple. Kahit grade 1, kayang intindihin nito. Ayaw lang nilang sabihin sa publiko para tuloy-tuloy na magmukhang kurap, magmukhang may itinatago yung mag-asawang Duterte. Para saan pa? Para siyempre masiraan nila. Naintindihan mo ba yung paliwanag? Paki-like naman yung video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin kay Gosep. Salamat.